Ang pag-aaral po natin ngayon, ang buhay na para kay Kristo, kamatayang may kapakinabangan. Ang ating main verse ay magmumula sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 21. Ang version ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, sa English ay New King James Version. Liban na lang po kung sa ibang talata na babanggitin natin kapag may ibang salin. Muli po, lalaktawan muna natin yung ating ginagawang sermon series sa pag-aaral natin sa unang Korinto. At kung loloobin po ng Panginoon sa susunod po na Sunday, itutuloy natin kung saan ay nasa chapter 9 na tayo ng unang Korinto. Pero bigyang daan muna natin itong napapanahon at nausong season ngayong papasok na buwan ng November. At ang layunin po ng ating pag-aaral ay mapaalalahanan tayo na sa halip na mamuhay sa takot o kaya sa halip na mamuhay sa mga gawaing walang kabuluhan ayon sa Biblia, tayo po ay tinatawagan ng Diyos na mamuhay para kay Kristo. Isang buhay na puspos ng layunin, isang buhay ng pananampalataya at paglilingkod. Gaya nga po ng sinasabi dito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano ang ibig sabihin ng ang mabuhay ay si Kristo? At paano nagiging pakinabang ang kamatayan para sa mga tunay na sumasampalataya kay Jesus? Bago po natin suriin at tuluyang pag-aralan ang talatang ito, nais lamang po nating magbigay ng maikling paalala tungkol sa sinasabi nating season. Paalala at bigyang pansin po natin yung kaugnayan nitong main verse na ating pag-aaralan ngayon. Ang panahon po o yung season na sinasabi natin ay itong panahon ng Halloween at Undas. Ito po yung sinasabi nating nalalapit na season. Mga araw po ito na karaniwang iniuugnay ng marami sa kamatayan, sa kaluluwa at sa mga espiritu. Marami po yung mga tao na nag-aalay ng kandila sa season na ito, nag-aalay ng dasal para sa mga yumao o kaya dumadalaw at nag-aayos ng mga puntod. And para din po sa iba, tila ba ang kamatayan ay isang bagay na dapat katakutan o kaya ang kamatayan ay isang bagay na alalahanin ayon lamang sa tradisyon ng tao at hindi sa pagtuturo ng Biblia. Katatakutan kasi sa mga darating na araw po, mapapansin ninyo or makikita natin na yung ibang mga bahay, pati mga malls, mga tindahan, pati mga yung iba, schools, mga paaralan, mga office, may mga palamuti na ng kalansay, bungo, mga aswang, o kaya mga iba't ibang nakakatakot na larawan ng kamatayan. At pati nga po yung mga TV shows, or maging mga internet content, ganyan na yung tema. Ngunit bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, alalahanin po natin na ang mga ito, mga tradisyon po itong hindi itinuturo ng Biblia. At sa nakaugalian o tradisyon nga po ng tao na tinatawag na Undas o All Souls Day, maraming tao, milyon-milyong mga Pilipino, magtutungo sa sementeryo para gunitain yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit bilang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, kailangan nating tandaan na ang mga ito, yung mga tradisyong ito ay hindi po itinuturo ng Biblia. At okay lang naman kung hindi itinuturo ng Biblia at hindi naman nakakasalungat sa mga katuruan ng Biblia. Pero paano po kung ito ay salungat na pala sa mga itinuturo ng Biblia? So, pag-iisipan po natin, magiging maingat tayo na hindi tayo dapat basta-basta matatangay ng mga mapandayang paniniwala. Dahil ang iba nga po, naghahanda, nagdiriwang sa paraang may halong takot at may halong mga pamahiin. Ito ba ay
tradisyong ipinapahintulot ng Biblia? O baka naman nakaugalian na lang ng sanlibutan na unti-unting tinatanggap na lang kahit hindi ito ayon sa biblikal na pananampalataya. So, magsuri, pag-isipan, maging maingat. Kailangan nating suriin saan ba talaga nagmumula itong mga ito. Ang Halloween po nagmula sa paganong kapistahan ng mga Celts. Ang tawag doon ng piyesta na yon ay Samhain Festival, kung saan naniniwala yung mga Celts na sa gabi ng October 31, yung espiritu ng mga patay bumabalik sa mundo ng mga buhay. At ito namang undas, kombinasyon po ito ng All Saints Day at All Souls Day. November 1 at November 2 ito na ayon sa doktrinang Katoliko na nakaugat sa paniniwala sa tinatawag nilang purgatorio. Pero ang purgatorio po, isang aral na hindi itinuro ng Biblia. At hindi kailanman itinuro ng ating Panginoong Hesus maging ng mga apostol. Sa archive ng ating mga lessons ng ating kalipunan, noong October 27, 2024, last year, nagkaroon tayo ng lesson tungkol sa Halloween at undas. Pwede po ninyo itong ma-review, pwede po ninyong balikan, at maaari ninyong mapanood ng detalyado yung lesson sa YouTube channel, no? Nandyan po yung QR at yung code o yung link. Ang title ng lesson natin dyan, Halloween at undas, dapat ba tayong makiisa? Ang aralin pong ito, nagpapatunay na hindi dapat makiisa ang mga Kristiyano sa dalawang okasyon na yan, Halloween at undas. At natalakay din po dyan yung tungkol sa maling doktrina ng purgatorio at yung pananalangin para sa mga kaluluwa ng mga namatay na. Again, kung nais po ninyong balikan, yan po yung QR code ng link para ma-review nyo po yung detalyadong lesson. Ipinapakita dyan na hindi aral ng Biblia itong mga tradisyon na ito. And noong October 24, 2021, panahon po ito ng pandemya, itinuro naman sa atin yung tungkol sa matapos ang kamatayan o after death. Nandyan din po yung link kung nais po ninyong balikan. Sa aralin namang ito, after death, halos detalyadong natalakay dito yung maling aral tungkol sa purgatorio. Yung overview po ng lessons na ito, saglit nating balikan o mabilis po nating balik-aralan ngayon. Alalahanin natin yung mga aral na tinanggap natin para po ma-remind din tayo dahil pagkaminsan natatanga yung ilan sa atin sa mga tradisyong ito. Dahil halos po or majority o kaya nakakarami sa ating paligid, sa ating bayan, nag-o-observe at parang trending sa panahon natin itong Halloween at undas. Ito po yung mabilis na balik-aral bilang paalala. Yung Halloween po, isang paganong pista ng mga Celts sa Europe na ipinagdiriwang tuwing October 31 na sa festival po na nga ito ay particular nagmula ito sa mga nakatira sa Ireland, mga nakatira sa Scotland at sa bahagi ng Wales, na ang paniniwala nga po nila sa gabi ng October 31 bumabalik yung espiritu ng mga patay sa mundo ng mga buhay at dapat silang patahimikin yung mga espiritu ng mga patay. Naniniwala sila na mapapatahimik nila yon sa pamamagitan ng handog, ng pagkain at apoy. Diyan din po nagsimula yung mga kasuotan, yung mga costumes, mga kandila at mga alay para hindi daw sila gambalain ng mga masasamang espiritu. Ngayon, nung sakupin ng mga Romano at pumasok yung Katolisismo, pinaghalo nila yung festival na ito, yung Samhain Festival, sa pista ng simbahan para mabilis matanggap ng mga tao. Dito naman nagmula
yung katagang All Hallows Eve o kaya Halloween. Ngayon, sa Undas, ang All Saints Day at All Souls Day, ayon sa tala ng kasaysayan, yung All Saints Day, November 1, itinatag ng Roman Catholic Church upang parangalan yung mga santo na idineklara ng Vatican bilang nasa langit. Yung All Saints Day, isa po itong holy day of obligation kung saan inaasahang dumalo sa misa ang mga Katoliko. Sa Pilipinas, ito ay nagmistulang araw ng mga patay kahit hindi iyon yung original na layunin. So November 1, ngayon sa November 2, All Souls Day, itinatag para ipanalangin yung mga kaluluwa sa purgatorio upang sila raw, yung mga kaluluwa sa purgatorio, sa pamamagitan ng pananalangin, ay mapunta sa langit. Ngunit sa Biblia, walang purgatorio. Ano po ba yung katuruan ng Biblia? Sa sandaling malagot yung hininga ng tao, ibig sabihin, sa oras o sandali na namatay ang tao, ang kasunod po ay huhukuman na siya ng Diyos. At sa paghuhukom na yon, wala nang magagawa o wala nang bisa yung mga panalangin ng mga nabubuhay para sa mga kaluluwa ng mga namatay na. Ganito yung nakatala sa Hebreo chapter 9, verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Muli po, wala nang bisa ang mga panalangin ng mga nabubuhay para sa mga kaluluwa ng mga namatay na dahil ang kalagayan ng tao hindi na mababago pagkatapos ng kamatayan. At sa konteksto naman ng undas sa Pilipinas, nag-combine na po yung dalawang araw. Yung mga Pilipino nagdiriwang ng undas tuwing November 1. Sa petsa na yon, marami yung dumadalaw sa puntod. Nagdadala, nag-alay ng kandila, nagdadala ng bulaklak, nag-alay ng pagkain at panalangin para sa mga pumana o yumao na. Na ito nga ay may ugat sa mga paganong ritual at hindi ito itinuturo ng Biblia, kundi kung pag-iisipan pa po nating mabuti, ipinagbabawal pa nga na yung mga buhay magkaroon ng komunikasyon o kaya magkaroon ng ugnayan sa mga namatay na. Panahon pa ng lumang Israel, sa panahon ni na Moises, ipinagbabawal na yon yung magkaroon ng komunikasyon, ang buhay sa mga namatay na. Ganito po yung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 hanggang verse 12. Ito yung mga gawi ng mga pagano na hindi dapat maging gawi ng mga bayan ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12, makikita natin na yung pakikipag-ugnayan, yung pakikipag-komunikasyon, yung pakikipagsangguni sa mga patay, isa sa mga gawi ng mga pagano na mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Israel nung panahon pa ni Moises. Bago po pumasok ang Israel noon sa lupang pangako, ito yung ilan sa mga ipinag-utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sa verse 10, huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o inkantador o mangkukulam. Sinasabi dito, huwag makakatagpo yung mga binabanggit ditong bagay. Ipinagbawal na sa bansang Israel nung panahon pa ni Moises yung mga binabanggit dito. Bago pumasok ang Israel sa lupang pangako, ito yung utos o ilan sa mga pinag-utos ng Diyos para sa mga Israel. Sa kasunod, sa verse 11, o gumagamit ng anting-anting
o nagpapagamit sa masasamang espiritu o salamangkero o sumasangguni sa mga patay. Or one who calls up the dead. Ayon sa verse na ito, ang sumasangguni sa mga patay, huwag daw matagpuan sa bayan ng Diyos. Para sa atin po, pag nilayan natin yung mensaheng nakapaloob dito. Ang iba po, kahit hindi naman sila mga espiritista, pero may gawi sila, may kaugalian, may nakasanayan, o may practice sila na kinakausap yung mga mahal nila sa buhay na nakalibing na para bang iniisip nila na naririnig pa sila nung mga namatay na. So, technically, sumasangguni sila sa mga patay. Bakit po kailangan nating maunawaan na hindi dapat maging gawi ito ng mga bayan ng Diyos? Sa verse 12, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na gawaing ito, ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Yung mga nabanggit sa verse 10 at sa verse 11, nakasama po yung pagsangguni sa mga patay, sinasabi dito sa verse 12, karumal-dumal sa Panginoon yung gawaing ganon. Hindi nalulugod ang Diyos sa gawaing iyon, kundi, or bagkos, nagagalit ang Diyos sa mga nabanggit na practices. Sa New Testament naman po, ganito yung turo ni Apostol Pablo tungkol sa mga gawa ng kadiliman. Ephesians chapter 5, verse 11. Hindi dapat makisama sa mga gawain ng kadiliman. Sabi dito, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, hindi tayo dapat makisama sa mga gawain ng kadiliman or sa mga tradisyon na nagtuturo ng takot at nagtuturo ng maling pananaw tungkol sa kamatayan. Kaya sa kabuuan po, sa loob ng ating kalipunan, ang mga mananampalataya, pinapayuhan, tinuturuan, pinapaalalahanan na hindi dapat magkaroon ng bahagi sa undas at Halloween. May nakarating pong tanong sa konseho ng mga tagapagturo. Ganito yung tanong, kapag may gawain tulad ng Halloween party at nagsusuot ng costume ang mga tao pero hindi naman sila naniniwala o nakikiisa sa kahulugan ng Halloween at ang costume naman daw ay hindi nakakatakot o wala namang kaugnayan sa kadiliman, okay lang daw po ba yon? Okay lang daw po bang makibahagi sa mga ganong activity? Ang sagot po mula sa konseho, kahit hindi naniniwala sa Halloween ang isang tao, hindi natin maihiwalay yung okasyong ito sa mga simbolo ng kadiliman at kamatayan. Kaya bilang mga Kristiyano po, lalo na at kabilang sa kalipunang ito, tinuturoan tayo ng Biblia na iwasan ang lahat ng anyo ng kasamaan. Yan may mababasa natin sa unang Thessalonica chapter 5. At huwag makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Ganyan naman yung mababasa natin sa Ephesians chapter 5. Kaya po mas mainam na piliin yung mga gawain na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Hindi yung ginagaya yung mga tradisyong may kaugnayan sa kasamaan o gawa ng kadiliman. Paalala po mga kapatid, ang sanlibutan nagdiriwang ng takot. Ngunit ang Kristiyano dapat mamuhay sa liwanag ni Kristo. Pagnilayan po natin ang katotohanan at katuroang sinasabi sa atin ng ating aralin ngayon. Ang buhay na para kay Kristo, kamatayang may kapakinabangan. Na sa halip po na tumingin tayo sa kamatayan
bilang bagay na takot o fear, tayo po ay tumingin sa kamatayan ayon sa pananaw ng Biblia. Ano nga ba yung tunay na pananaw ng isang mananampalataya tungkol sa buhay at tungkol sa kamatayan? Paano nagiging pakinabang yung kamatayan para sa mga tunay na sumasampalataya kay Kristo? Sa Philippians chapter 1, verse 21, yung pahayag na ito dito ay isa sa mga pinakamatitibay na patunay ng pananampalatayang buo at ng pananampalatayang totoo. Ipinahayag ni Apostol Pablo na yung kanyang buhay ay para kay Kristo at maging yung kamatayan hindi kawalan kundi pakinabang. Sinasabi nga po, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, para kay Pablo, si Kristo yung sentro ng kanyang buhay. Hindi siya nabubuhay para sa sarili lamang niya, hindi para sa ambisyon niya o sa kayamanan lamang, kundi upang maipahayag si Kristo sa lahat ng kanyang ginagawa. Katulad din po yan ng sinasabi din ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. Galatia chapter 2, verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang ibig ipakahulugan dito ni Pablo, yung dating makasalanang ako namatay na kasama ni Kristo. Ngayon, si Kristo na ang namumuhay sa akin. Kaya yung bawat araw ng aking buhay ay dapat ipamuhay sa pananampalataya kay Jesus na nagmahal at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Yan po yung ibig sabihin ng sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. At sabi pa po ni Pablo sa mga taga-Roma naman, Romans chapter 14, dito sa verse 8, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Yung buhay ni Pablo umiikot sa layunin ni Kristo. Maglingkod, patawad, magtiis, at magtagumpay sa pananampalataya. Yung tunay na buhay ng Kristiyano hindi nasusukat sa tagumpay ng mundo, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, bilang pagsusuri natin sa ating sarili, kanino ako o kanino tayo nabubuhay araw-araw? Para saan ko ginagamit ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin? Pag-isipan po natin. Para saan natin ginagamit yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos? Sapagkat kung hindi kay Kristo po, at hindi para kay Kristo, ay yung buhay natin nasasayang. Sabi ni Apostol Pablo sa ating main verse, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kung para sa sanlibutan, yung kamatayan ay katapusan, para kay Pablo, ang kamatayan ay pakinabang, advantage o kaya gain. Bakit po? Bakit naging gain? Ang buhay, pagkakataon para maglingkod. Narito sa buhay na ito yung opportunity natin. Yung kamatayan naman, gantimpala ng pakikipagniig natin kay Kristo. Gain. Yan yung sinasabi nga ni Pablo. Sapagkat sa kamatayan, makakasama niya ang Panginoong Hesukristo ng ganap. At para mas luminaw, pag-aralan natin yung daloy ng context dito. Tingnan natin yung sinasabi pa ni Pablo sa verse 22 at saka sa verse 23. Basahin muna natin itong verse 22. Ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, yung salitang mabubuhay sa laman o live on in the flesh, ito ay tumutukoy sa pagpapatuloy ng buhay ni Pablo dito sa mundo. Ito yung kanyang physical na buhay. Ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, hindi ito tungkol sa makasalanang laman, kundi sa panahon o
o sa oras o sa pagkakataong patuloy pang mabuhay sa kanyang katawang pisikal. Ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Yung mabungang pagpapagal, nangangahulugang mas maraming bunga o kaya mas maraming resulta ng kanyang paggawa para kay Kristo. No, fruit from my labor. Si Pablo ay nakikita ang kanyang buhay bilang instrumento o kasangkapan ng paggawa para sa Ebanghelyo. Ang bawat araw ng kanyang buhay, pagkakataon para magturo ng salita ng Diyos, pagkakataon para magpalakas ng pananampalataya ng mga iglesia, at pagkakataon para mag-akay pa ng mga kaluluwa patungo kay Kristo. Ibig sabihin po, ang buhay ni Pablo hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi ang buhay niya para sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos. Ang aral po nito sa atin, yung buhay ng isang tunay ni Kristiyano, hindi nakatuon sa sariling kaginawahan. Hindi nakatuon sa pansariling kagalakan lamang, kundi sa paglilingkod na nagbubunga para kay Kristo. Tulad ni Pablo, dapat nating hangarin na maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos ang ating buhay hanggat tayo'y nabubuhay pa. At sa kasunod, mapapansin natin tila may pagkalito sa pagpili o kaya sa pagdesisyon si Pablo. Sabi niya, ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. No, dito po, pinapakita ni Pablo yung kanyang taimtim na pagninilay at parang pagkalito, no, sa pagitan ng dalawang mabubuting bagay. Hindi ito pagdududa, hindi rin ito kawalan ng pananampalataya, kundi tapat na pagninilay niya, tapat na pag-iisip, pagninilay ng isang lingkod ng Diyos na ang tanging layunin ay luwalhatiin si Kristo. Ano ba yung sinasabi niya na hindi niya alam kung alin yung kanyang pipiliin? Sa verse 23, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. No? Parang kung titingnan, nalilito yata si Pablo sa pagitan ng dalawang mabubuting layunin. Ano ba yon? Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Yung salitang umalis, katumbas siya ng mamatay. Pero syempre, hindi yung pagpapakamatay. Iba yon, no? Ang sabi niya, iyon ang kanyang nais, yung umalis yung ang mamatay. Nalalaman ni Pablo na kapag siya ay namatay, makakasama na niya literally si Kristo. Kaya sabi dito, and be with Christ. Bakit ganon yung gusto niya? Bakit ganon yung nais niya? Ang para bang kunin na siya ni Lord? Sapagkat ito'y higit na mabuti, which is far better. Ibig sabihin, ang totoong higit na mas mabuti at mas maganda yung kalagayan ay makasama si Kristo sa kabilang buhay, kumpara sa buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ganito naman po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang Korinto chapter 5, verse 8. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisihan na mapalayo sa katawan. Ibig sabihin, mapapahiwalay ang kaluluwa sa katawan. At kapag nangyari yan, at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ibig sabihin, makakasama mismo ang Panginoon. Pagpanaw mula sa buhay dito sa lupa. Para sa mga anak ng Diyos, para sa mga mananampalataya, ang kamatayan po hindi total ending, hindi wakas, kundi panibagong simula. Simula ng walang hanggang pakikisama sa piling ng ating tagapagligtas. Kaya ang tunay na Kristiyano hindi natatakot sa kamatayan. Hindi kinatatakutan ang kamatayan sapagkat alam niyang si Kristo ang kanyang buhay at gantimpala. Pero syempre mga kapatid, dapat nasa proseso pa rin ng Diyos ang buhay at kamatayan. Hindi natin pwedeng galawin yung disenyo o kaya pangunahan natin
yung kaparaanan o kaya pangunahan natin yung oras ng Diyos. Magtitiwala tayo sa Diyos at ipapamuhay natin yung kanyang kalooban. Ano man po yung ating mapagdaanan sa buhay na ito. Sabi nga ni Pablo sa ating main verse, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. To live is Christ and to die is gain. Sa ating aral at iniiwan ng mensahe, tayo ngayon ay nasa to live in Christ. Wala pa naman tayo sa to die is gain. Yung mahalagang katotohanan ngayon, para maging to live is Christ o kaya to live in Christ talaga tayo, narito po yung mga hamon, mga tagubilin at pagbibigay kaliwanagan sa atin mula sa ilang mga tagubilin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso sa chapter 5 verse 15 hanggang 17 tungkol sa pamumuhay or mamuhay ng may karunungan sa gitna ng masasamang araw. Verse 15, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Yung paglakad o walk, ito ay metaphorical na tumutukoy sa pamumuhay o tumutukoy sa pagkilos araw-araw bilang mga mananampalataya. At ang utos na maging maingat. Kaya't maging maingat kayo, sa Greek word po nangangahulugang maging mapagbantay, maging eksakto, maging maingat sa paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, huwag mamuhay ng pabaya, huwag mamuhay ng padalos-dalos, kundi suriing mabuti yung mga anumang ginagawa natin. Hindi gaya ng mga mangmang. No? Yung mangmang dito, hindi ito tumutukoy sa sa kakulangan lang ng edukasyon. Kundi yung mangmang dito, taong walang pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. Iyan ang fools, mga nabubuhay ayon sa pita ng laman. Mga hindi sinusunod ang salita ng Diyos at walang espiritual na pagkilala sa tama at mali. Kaya mangmang, mga nabubuhay na parang walang pananagutan sa Diyos. Kaya maging maingat po. Huwag tayong maging katulad sa mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Wise, tumutukoy sa mga may espiritual na pagkaunawa, mga gumagawa o kaya lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang sila nakakaalam ng tama, kundi isinasa practical nila. Ipinapamuhay, ina-apply sa kanilang buhay yung tama at katotohanan. Mga marurunong, mga wise, tulad ng sinasabi ni Santiago dito sa chapter 3 verse 13. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yung marurunong, namumuhay ng may disiplina, namumuhay ng may banal na takot sa Diyos at may malinaw na direksyon mula sa salita ng Diyos. Kaya po, huwag matulad sa mga mangmang, kundi maging gaya ng marurunong na sinasamantala yung pagkakataon. No, yung talata pong ito, itong verse 15, paalala ni Pablo sa mga mananampalataya na mamuhay ng may katalinuhan at may kabanalan. Hindi gaya ng mga taong walang pagkaunawa sa Diyos. Ang isang tunay na Kristiyano po, sinusuri yung bawat pagkilos, bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang pagkilos ba natin nakakalugod sa Panginoon? Sinusuri. Pinag-iisipan, tumutugma ba sa kalooban ng Panginoon? At sa verse 16, na sinasamantala ang panahon. Redeeming the time. Sa Greek word po, nung redeeming, exagorazo. Literal na nangangahulugang tubusin. No, bilhin pabalik. Tulad ng isang taong bumibili ng pagkakataon bago mawala. Kaya redeeming sa New King James Version. Dito po, tinuturo ni Pablo na yung mananampalataya dapat gamitin ng matalino
at may layunin ang bawat sandali, bawat oras at pagkakataon ng buhay. Ibig sabihin, gamitin yung oras, yung time sa paggawa ng mabuti, gamitin sa paglilingkod sa Diyos, gamitin yung panahon sa pag-aaral ng kanyang salita at pagtulong sa kapwa. Yung time po o yung panahon sa Greek word ay kairos. Tumutukoy hindi lamang sa oras sa orasan, kundi sa mga pagkakataon o panahon ng oportunidad. Yung time, kairos, mga sandaling maaring gamitin para magawa o kaya para masunod ang kalooban ng Diyos. Ang payo po, huwag hayaang lumipas ang pagkakataon na hindi tayo gumawa ng mabuti. Dahil ang bawat araw po may halaga sa paglilingkod sa Diyos, no? Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Dito po, nagbibigay ng dahilan kung bakit kailangang samantalahin yung panahon. Yung mga araw tumutukoy sa panahon ng ating pamumuhay sa mundo ngayon. Sinasabi ni Pablo, ito'y masasama. Yung panahon ng ating pamumuhay sa mundo ngayon, sinasabi dito, ito'y masasama dahil laganap na sa kasalanan, laganap na yung tukso, laganap na yung impluensya ng kadiliman o ng kasamaan. Dahil masama ang panahon o ang araw ay masasama, mas kailangan ng Kristiyano na mamuhay ng may disiplina. Mas kailangan nating mamuhay ng may kabanalan at huwag magpadala sa kasamaan ng paligid. Tulad ng sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2. Madalas nating isinishare yung talata na yun na huwag ninyong tularan yung sanlibutan ito kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin yung mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. No? Kasi the days are evil. Paalala ito na ang kasamaan ay lumalala. Kaya kailangan nating gamitin yung ating oras, yung panahon na meron tayo, gamitin natin sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Ang utos po o paalala ni Pablo malinaw. Samantalahin mo ang panahon habang may pagkakataon sapagkat ang panahon puno ng tukso, puno ng kasamaan. Ito po ay panawagan sa kahusayan at sa espiritual na kahandaan. Huwag mag-aksaya ng oras sa walang kabuluhan. Gamitin ang panahon, gamitin ang oras upang gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Mamuhay ng may karunungan sa gitna ng masasamang araw o masasamang sanlibutan. Sa verse 17, kaya't huwag kayong maging mga hangal. No, yung hangal o unwise sa Greek ay apron. Nangangahulugang ang unwise walang pangunawa, walang spiritual na pangangatwiran, walang direksyon mula sa Diyos. Ibig sabihin ni Pablo, huwag mamuhay ng walang gabay ng karunungan ng Diyos. Ang unwise po, gumagawa ng mga desisyon batay lamang sa pansariling kagustuhan, hindi sa salita ng Diyos. Yung unwise, hindi pinag-iisipan kung yung kanilang ginagawa, makalulugod ba sa Panginoon. Yung unwise po, mga nabubuhay na parang walang pananagutan sa Diyos. Katulad ng sinasabi dito sa Proverbs, Kawikaan chapter 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng mga hangal, no? But fools despise wisdom and instruction. Kaya ang paalala, huwag magpadala sa kamangmangan ng sanlibutan, kundi po sikaping magkaroon ng karunungang espiritual. Kundi, no, kaya't huwag kayong maging hangal. Yung salitang hangal dito, huwag mamuhay ng walang gabay ng karunungan ng Diyos, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Understand
Ibig sabihin, suriin, alamin, isapuso. Hindi lang basta malaman, unawain, lubos na maunawaan at sundin. Ano yung uunawain? Kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung kalooban po, tumutukoy yan sa layunin, tumutukoy yan sa turo, tumutukoy yan sa utos ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang salita. Ibig sabihin, ang isang marunong na Kristiyano, yung wise na mananampalataya, pinag-iisipan po yung bawat hakbang ng buhay kung iyon ba ay ayon sa gabay ng Diyos. Yung wise na Christian, nagpapasya batay sa prinsipyo ng Biblia. Hindi sa emosyon, hindi sa influence ng paligid ng mundo. Ang wise na Kristiyano naghahangad ng direksyon sa pamamagitan ng pananalangin at sa pagbabasa ng Biblia. Ang diwa po ng talatang ito, huwag mamuhay ng pabaya, kundi sikaping alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. Itong verse 17, pangwakas po itong pahayag sa babala ni Pablo mula sa naunang talata sa verse 15 hanggang at 16. Kung yung marunong, maingat sa pamumuhay at sinasamantala yung panahon, ang puso ng karunungan ay ito, yung pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Kaya po, huwag mamuhay ng walang direksyon. Alamin at sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. To live is Christ. Ang mabuhay ay si Kristo. Sa pag-uugnay, sa panahon ng Undas at Halloween, habang ang sanlibutan po o yung mundo nagdiriwang ng Halloween at Undas na ipinapakita yung takot sa kamatayan, ang pananampalataya sa mga espiritu, pati yung pakikipag-ugnayan sa mga patay, kung yan yung pinagdiriwang ng mundo, ang Kristiyano po ay iba. Ang mananampalataya ay hindi natatakot sa kamatayan sapagkat yung ating buhay ay kay Kristo at maging yung ating kamatayan may kapakinabangan. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Mga kapatid, sa halip na makisama sa mga tradisyon na yung pinag-uugatan ay kasamaan o kadiliman, turuan po natin at gabayan yung ating mga sarili, paalalahanan, at turuan din po yung ating mga anak at pamilya na ang buhay ay dapat kay Kristo. Sa panahon po na yung mundo o yung sanlibutan nagdiriwang ng kamatayan, tayo naman po nagpapahayag ng buhay. Buhay na walang hanggan kay Kristo. Ang panawagan po, si Apostol Pablo may malinaw na layunin. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay pakinabang. Kung si Kristo ang layunin ng ating buhay, wala tayong dapat katakutan. Pero kung wala si Jesus sa ating puso, kahit anong haba ng ating buhay, at kung anumang tagumpay yung ating mata mo sa buhay na ito, kung wala si Kristo sa atin, yung buhay natin walang saysay. Sa ating kapaligiran po, habang marami yung nakatingin sa mga patay, tayo po tumingin sa isa na nabuhay muli, ang ating Panginoong Hesukristo. Habang yung mundo nagdiriwang ng kamatayan, ipahayag natin ang katotohanan ng buhay, sapagkat para sa atin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, malinaw yung paalala ng salita ng Diyos. Ang tunay na buhay hindi nasusukat sa haba ng ating panahon, kundi sa lalim ng ating pagkatalaga kay Kristo. May kinalaman sa habang yung mundo po ay abala sa mga tradisyong may kinalaman sa kamatayan, tulad ng Halloween, tulad ng Undas, tayo naman po, ang mga mananampalataya, tinatawag ng Diyos na mamuhay sa liwanag ng katotohanan, hindi sa anino ng mga pamahiin at maling kaisipan at paniniwala ng sanlibutan. Sapagkat para sa atin ang kamatayan ay hindi dapat katakutan,
kundi ito ay pintuan patungo sa walang hanggang pakikisama sa Panginoon. Kaya habang nabubuhay pa, habang may pagkakataon pa may oras at panahon pa tayo, ipamuhay natin ang ating pananampalataya ng may layunin, may tapang, may katapatan. Huwag tayong maging mga Kristiyanong basta-basta na lang sumusunod sa agos ng sanlibutan o masamang impluensya ng mundo. Sa halip po, maging malinaw sa atin ang ating layunin, ang mabuhay na para kay Kristo. At kapag dumating po yung araw na tawagin niya tayo sa piling niya, makakapagsabi rin tayo ng may kagalakan na ang kamatayan ay pakinabang. Kaya mga kapatid, habang may lakas, may opportunity pa tayo, ipangaral natin si Kristo, ipamuhay natin ang kanyang salita, at patatagin po natin yung ating pananampalataya, sapagkat sa araw at bawat oras na inilalaan natin para sa Panginoon, nagkakaroon po ng kabuluhan ang ating buhay. Muli, mamuhay para kay Kristo ngayon at magtiwala na ang kamatayan simula ng walang hanggang pakinabang. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sumainyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po'y muling manalangin.